2 Corinthians chapter 8. Sabi po, moreover, brethren, we make known to you the grace of God bestowed on the churches of Macedonia, that in great trial of affliction, the fullness of their joy and their deep poverty abounded in the riches of their liberality. For I bear witness that according to their ability, yet and beyond their ability, they were freely willing, imploring us with much urgency that we would receive the gift and the fellowship, the ministering of the saints. And not only as we had hoped, but they first gave themselves to the Lord, and then to us by the will of God. So we are Titus, that as I began, so he would also complete his grace in you as well. But as you abound in everything, in faith, in faith, in knowledge, in all diligence, and in your love for us, see that you abound in this grace also. I speak not by commandment, but I am testing the sincerity of your love by the diligence of others. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, that you through his poverty may become rich. And indeed I give advice, it is to your advantage, not only to be doing what you began and were desiring to do a year ago, but now you also must complete the doing of it, that as there was a readiness to desire it, so there also may be completion out of what you have. For if there is first a willing mind, it is accepted according to what one has, and not according to what he does not have. Okay, isa lang po ako. Ang pinag-usapan ko dito ay kung, alam niyo po yung mga taga-Korinto, talaga po sila nag-excel, no? Sa lahat. Sa kanilang pananampalataya, sa kanilang pananalita, sa knowledge po, sa kaalaman, at ganun din po sa love. But po, urge them or encourage them to excel also in the grace of giving. Madalas po, sabi ko kanina, yung pong stewardship of money ay minsan hindi masyadong tutuunan ng pansin, no? Most believers, sabi, would not want growth in faith, knowledge, or love to stop at a certain level. Yet many decide at each person takes their money to give and stay there for life. Ayaw na mag-increase, no? So, steady lang doon. Sabi dito, true discipleship includes growing in the mature use of all resources. So, giving should expand as well. God can give you the desire and enable you to increase your capacity to give. So, don't miss that opportunity for growth. At dapat po tandaan natin na meron po mga prinsipyo ang Biblia na sinabi ni Pablo. Sabi po, your willingness to give cheerfully is more important than the amount to give. Sabi, God loves the cheerful giver. So, kung magbigay ng, sabi, hindi na pipilitan, magagalak. Kung magbigay ang malaki, eh baka naman masamaan ko. So, wala din yun, sabi. Ano pa po ba sabi niya, no, ni Pablo? Sabi po niya, kung kayo magbibigay sa iba na nangangailangan, they will in turn help you when you are in need. You should give as a response to Christ, not for anything you can get out of it. So, hindi ka nagbibigay ka, hindi yung sabihin, para tugon mo sa Panginoon, hindi sa makukuha mo. Di ba minsan, mahalaga sa akin, kaya tayo magbibigay, kasi alam natin babalik. Sana po, ibahin natin yung motibo natin. Ang Diyos ay Diyos, hindi siya nagbabago. Kung ano yung sinabi niya, yun ang mangyayari. So, dapat hindi na yung motibo natin. Kasi gagawin ng Diyos yung sinabi niya. Ang mahalaga ngayon, di ba naman sa atin, magbigay tayo ng kasigit pa sa dati yung ibigay natin. Amen po ba? Amen. So ngayon, paano tayo mag-decide kung magkano? Meron po tayong mga differences in our financial resources. May trabaho, meron
wala. Pero sabi ni Paul, ganito, sabi niya, each person should follow through on previous promises. Siguro sa ating promise mo, and God can help you na mag-fulfill mo yung promise mo. Each person should give as much as he or she is able. Sigit pa doon sa makakayanan mo. Pangatlo, sabi, each person must give up his or her own mind how much to give. Pag naisip na yun na yun. Huwag ka natakot na tayo. Baka bukas wala akong pambili naman. Ano tayo, maging disigido talaga. Number 4, sabi, each person should give in proportion to what God has given him or her. So, sabi ni Paul, we should give of what we have. Hindi sa wala ka yung meron ka. Yung makakayanan mo. At masigit ka doon, sabi, he who sows sparingly will reap sparingly. Diba? So, ang prinsipyo ko ng Diyos, when you sow, you reap. So, wala pong nagtanim nang hindi umani. Pamahalag ko na, ang salita po ng Diyos ay totoo, mangyayari po. So, tayo po ay tumayo doon sa prinsipyo at doon sa sinasabi ng Biblia. Tayo po tumayo lahat. Panginoon, alam po namin, O Diyos, na ang pagpapala po ay darating sa amin, Panginoon. Our reward, Lord, ay naroon kung ano po yung mga binibigay namin. Hindi po doon sa mga tinatanggap namin, kundi po doon sa binibigay namin, Panginoon. Patuloy mo kaming tulungan, O Diyos, na Lord, magawa namin, Panginoon, yung nararapat, yung naayon, Panginoon, sa yung sinasabi ng banal na akta. Panginoon, hindi ka humingi ng mga bagay na wala kami. Yung kung meron kami ang hihingi mo, O Diyos. Salamat po, pagpalain mo po ang lahat. Lalo po ang may mga trabaho, ang mga kamay na gumagawa, Panginoon. Lord, ang mga tao, Panginoon, kung saan, O Diyos, ay naghahanap buhay. Panginoon, pagpalain mo po ito, Panginoon. May pagkalaw po namin yung narangakat para sa iyo. Tulungan mo po kami, Panginoon. Hindi po kami, Lord, na tataliwa, Panginoon, sa pinabuhutok sa iyong banal na salita. Panginoon, salamat po. At Lord, sa hamon mo ngayon, Panginoon, sa amin, kung saan, Panginoon, nais mo kami ilagay sa parimang antas ng aming po pananampalataya, bagong antas po ng aming po paglakad, Panginoon, sa iyo. Nais mo po kami, Panginoon, itaas, O Diyos, i-promote kami, Panginoon. Help us, Lord, na magawa po namin ito. Lord, dagdagan mo pa po ang pananampalataya namin sa iyo. Lord, alam po namin, Panginoon, na kung kami po ay mag-i-invest sa iyong gawain, Lord, hindi po kami mawawalan. Bagkus pa, Panginoon, kami magkakaroon. Salamat po, Panginoon, na ang ino po ang iyong pagkapala sa bawat isa, Panginoon. At marapat po, Panginoon, na ito po ay salamatan. Bigay po ang lahat-lahat sa iyo, Panginoon. The best we can, Lord, dahil ikaw ang best para sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, purihin ka. Nakilain ka po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan. Amen.